Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Tatay Digong ayaw munang umuwi habang si BBM pa po ang presidente ng Pilipinas. Ayan, sana po ay makauwi na si Tatay Digong. Nalungkot naman tayo na ayaw umuwi ni BBM. Pero, ni PRRD. Pero okay pa rin po yan dahil talagang baka madamay na naman siya sa panggigipit. Di po ba? Okay, natataranta na po ang tinatawag natin DDH o mga Duterte diehard haters. Natataranta na po sila dahil sa kabadong-kabado po sila sa napipintong pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. Takot na takot. Ito po, may pahayag na naman ito. Nauna na nagpahayag. Kaya ayon po sa mga diehard Duterte haters, kinakailangan ngayon na po. Ngayon na sila talagang magsanib na sila ng puwersa at pabagsakin na nila ang si Sara Duterte ngayon. Hindi na raw po pwede na sa 2027 pa o 2028. Ganyan po sila kataranta, no? Okay. Kaya yung mga niyayabang po nila na napakalakas po ng kanilang bata, isa pa po, yun pong ayuda, grabe. 2025 po, pinaka-corrupt na budget. Yan po ang description ng 2025 budget. Ito pong 2026, halos na doble po yung mga ayuda na pinamigay, no? So, nilipat po nila mula po sa mga flood control, ang pera, nilakihan nilang mga ayuda. Samantalang ang dami na pong problema ng ayuda noong 2025. Ang dami pong angal ng mga tao na hindi nakakarating sa kanila. Ngayon po, nilakihan pa ang ayuda. So, alam po natin yan lahat, no? Na ito talaga, katulad nga ng sinabi ni Senator Amy Marcos, ito pong ayuda na to, o ito pong budget na to, ay talagang ginawa po para sa impeachment ni BP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Huwag po natin kalimutan, mag-likes po Mag-likes po tayo sa TikTok, mag-likes po tayo sa YouTube. Ayan, yung mga may pakape, magpakape. Yung may pamparigalo, magregalo. Kung wala po kayong pamparigalo, likes lang ng likes, pindot lang ng pindot, lalo na sa TikTok. Only pala dyan. Only, ang pwedeng i-likes o i-heart-heart dyan sa TikTok. Okay, pag-usapan natin to, no? Ito po, Pulse Asia. Balita po ng Pulse Asia, 94% ng Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Alam po ninyo, simple lang po yan. Tayo pong mga matitinupang isip, mga hindi po adik, no? Yung mga normal na mag-isip. Alam po natin na pag sinabi po na talamak ang korupsyon sa gobyerno, alam po natin kung sinong gobyerno yung tinutukoy. Kasi itong mga tokmol na DDH o Duterte diehard haters, yung mga haters po ng mga Duterte, may ibang kahulugan ng gobyerno. May ibang kahulugan ng pamahalaan. Lagi po nilang dinadamay. Kaya pag sinabi po ng tao na talamak, pag sinabi po sa mga hindi makaintindi, pag sinabi ng mga tao na talamak ang korupsyon sa gobyerno, ang tinutukoy pong gobyerno, yung gobyerno ngayon, hindi yung gobyerno ng 2016 to 2022.
Paano kayo mananalo? Kasi ganito po mga sinasabi nila lagi, no? Tuwing may lalabas po na survey, nasasabihin, nababanggit po yung gobyerno na, katulad nung pare, ay yung bishop, nagsabi na, magsibaba na kayo sa pwesto. Magsasalita na naman yung mga bugok na DDH. Yung mga haters ng Duterte. Sasabihin na naman nila, baba na raw si Sara Duterte sa pwesto. Ang tinutukoy po bumaba sa pwesto, yung boss ninyo. Kasi siya po ang pinakapinuno ng Pilipinas, hindi naman po si Sara Duterte. Masyado lang kayong nagpapatawa. Ngayon po, 94% po naniniwala na todo, talamak, grabe. Ano pa ang pinaka-superlative, no? Naniniwala po ang 94%, halos lahat ng Pilipino naniniwala na magnanakaw kayo sa gobyerno. Wala na pong lusot eh. Ngayon, eto po kasi ang dami po nilang sinasabi ngayon, no? Meron pa pong nagpapanukala, sasabihin, uy, delikado si BP Sara. Bakit? Bakit daw delikado? Kasi wala na raw suporta yung mga Duterte sa OFW. Yung mga nakakausap daw nila ng mga ambasador, ayaw kay BP Sara. Anak ng tinapay, ngayon lang po ako nakarinig na pangkaraniwang tao kinakausap ng mga ambasador, no? Tapos sisiraan si BP Sara, sinisiraan ng ambasador. Alam mo yung mga ambasador na yan, hindi yan bobo. Magkano raw binayad sa akin ng China? Alam mo Brad, mukhang ikaw ang may alam na bayaran. Ikaw na kumulekta, hati tayo. Hindi na Duterte At least naniniwala na po sila na wala pong binabayaran yung Duterte. China na raw. Hindi, level up na ako China na nagbabayad sa akin. Dati akusasyon nyo ang nagbabayad sa akin, Duterte. Ngayon, China na. Aba, level up na si Bado. Maraming salamat po sa pagle-level up sa akin. No? Akalain nyo yun. Ganun kataas ang tingin nyo sa akin. Na binabayaran ako ng China na mismo. Ang tindi. Magtatanong naman kayo, bakit ako may aparador na puti? Thank you very much kay Jason Kapispisan na nagregalo ng kung ano-ano. Okay. Ituloy na natin, no? Alam po ninyo, may mga nagsasabi po, ito, mga Duterte haters, na matatalo na raw si BP Sara dahil wala na raw suporta sa OFW ang mga Duterte. Nakakatawa kayo. Nakakakausap na ba kayo ng OFW? Sino bang OFW ang nakausap ninyo na wala nang suporta mga Duterte sa OFW? Alam niyo po, ako po naniniwala na kung may nagko-contest po ng paramihan ng suporta sa mga Duterte, nagko-contest po yung Mindanao, at saka yung mga OFW ng pasolidan. Wala na pong masosolid na suporta sa mga Duterte kundi sa Mindanao at saka sa mga OFW. Ano ba naman kayo? Ibig nyo sasabihin nyo lang magkakatotoo? Utot nyo. Hindi po kahit kailan magmamaliw. Alam nyo kung bakit? Dahil yung mga OFW naranasan po nila na magtrabaho sa ibang bansa na wala po silang kakaba-kaba. Hindi po sila kinakabahan na yung mga maiiwan nilang mga pamilya dito ay mapapahamak nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, kakaba-kaba na naman yung mga yung mga OFW natin. Kasi nababalitaan po nila rito eh. Di ba? May nangaroling, 5 taong gulang. Pinagsamantalahan na. Ginurgur pa ng 2 adik. Adiksyonist.
Alam mo, Charity, wala naman nagsasabing 100% sa Mindanao eh. 96% masaya na kami nun. Alam mo ba ibig sabihin na 96%? Ilan na lang ang matitirang follower ninyo, ng amo nyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Mindanao? Sa Visayas, baka hindi mo nakikita. Sa Cebu, na pinakamalaki po ang populasyon. Pinakamalaking probinsya pagdating po sa populasyon. Solid Duterte po yan. Hindi po kinakailangan mag 100%. Engot ka na lang kung sasabihin mo na kahit isa walang supporter doon. Di ba? Huwag ganun. Huwag po tayo magpakaengot. Ang payo ko po sa mga konti lang po ang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Huwag na kayo magta-type ng mga pang-abnormal. Huwag na po kayo mag-type ng mga pang-bugokis. Makinig na lang kayo para tumalino kayo, di ba? Hindi yung nagta-type pa kayo ng 100%. Meron bang 100%? Hindi naman namin sinasabi na pag solid 100% eh. 96% ayaw pa ba namin, no? Gusto na namin yan. Na yan pangarap. O kaya ito yung question ko. Sa mga nagsasabi po na kasi sabi nila pag nagtambal daw yung Leni Robredo at saka BBM, ang dami ko na po naririnig. Meron pa si Abe, may sarili si Abe. Irene. Sino ba yung gusto ni Abe na katambal ni Irene? Irene Marcos Araneta. May gusto siyang katambal eh. Si Abe. Si John Vic ba? O, tignan nyo po. Ay, si Torre pala. Tama. Si Irene daw, tsaka si Torre. Saan kukuha ng boto si Irene? Ibig nyo sabihin, yung mga galit sa Marcos, boboto kay Irene? Galit nga sa Marcos din yan eh. Kaya halatang nambobola to si Abe. Ewan ko kung saan kumuha yan si Abe ng kanyang imahinasyon. Ganun talaga, Abe. Pagka paporol ka, no? Paporol. Okay. Dito tayo. Yan ang pangarap nila, Leni at BBM. Ngayon, ang tanong, saan sila kukuha ng boto? Alam nyo po, ngayon panahon natin, ngayon lang po pinaka-polarized. Ibig sabihin, halos walang Pilipino. No? Halos lahat ng Pilipino ngayon, mayroon na pong kinakampihan. Wala na pong Pilipino ngayon na, yung nasa voting age siya, wala nang Pilipino ngayon na undecided. It's either maka-Duterte ka, maka-Sara Duterte ka, o anti-Duterte ka. Yan lang po ang mga Pilipino. At ako po naniniwala, 80% ng mga Pilipino pro-Duterte. Hindi po dahil sa kagagawan lang ni Sara Duterte, hindi po. Kasi sinasabi nila, paano mananalo yan si Sara Duterte? Ano ba ginawa niya nung Vice President? Hindi naman po yun yung usapin eh. Tatay niya ba hindi naging presidente? Sa tingin nyo ba sumikat si Sara Duterte dahil sa kanya lang? Malaking bahagi po ng kasikatan ni Sara Duterte. Ako personally, hindi ko namang alam kung ano yung ginawa ni Sara Duterte nung siya ay naging mayor ng Davao. Ngayon na lang, pag nagre-research ka, ayan pala mga ginawa ni BP Sara. Diba? Kaya natin iboboto ang mga Duterte dahil nasaksihan natin, naranasan natin, yung mismong si Tatay Digong nung naging presidente. Naranasan natin yung war on drugs, naranasan natin yung build. No? At tayo naniniwala na hindi magbubunga ng mangga ang santol. O hindi magbubunga ng santol ang mangga. Napatunayan na natin yan. Nakita nyo. Yung mga Aquino. Palpak na yung Cory, mas lalong palpak yung anak.
May ngayon, sa kasalukuyan, nakilala yung ama bilang magnanakaw. Yung anak, mas malupit. Breaking all records. Yan yung sinasabi natin na extension po ng kasikatan ni Tatay Digong na hindi po bumaba ng 80% sa lahat ng survey nung siya yung presidente. Extension si BP Sara ng kasikatan ni Tatay Digong. Kaya patuloy tayo naghahanap. Hinahanap-hanap natin yung pamumuno, yung Duterte leadership. Kaya talagang ako, naniniwala talaga ako. Yung nagsasabi po, yung nagsasabi pa rin na talo na raw si BP Sara pag nag-combine si Leni Robredo tsaka si Bongbong Marcos. Magba-vice president si Bongbong Marcos. Ano yung kapit sa patalim yun, no? Huwag ka lang makasuhan. Ito lang po ang tanong ko, saan kayo kukuha ng boto? Ibig nyo sabihin, pag nag-combine si Leni at saka si BBM, makukuha na nila yung Mindanao? Ibig sabihin, ang boto ng Mindanao para kay BP Sara yan. Alam niyo yan, wag na tayong magbulahan. All of a sudden, dahil nag-combine lang si Leni tsaka si Bongbong Marcos, ang Mindanao buboto na sa kanila. Ang Cebu buboto na sa kanila. Ang Visayas buboto na sa kanila. Dahil lang sila nag-combine. Iba po yung pagkukombine. Iba po yung pagkukombine ni Sara Duterte at na BBM dahil pareho lakas yun. Dala-dala ni BP Sara yung Visayas at Mindanao. Dala-dala naman ni BBM yung may solid north pa nun. Ngayon, barag-barag na yung solid north. Marami na sa solid north, hindi na suportado si BBM. Sila Chavit Singson, yung mga sa bandang Cagayan, etc. Ang dami na. Barag na yan. NCR, panalong Duterte dyan. Kaya ang tanong ko sa inyo ganito, mababago ba ng pagkukombine ni Leni Robredo at saka ni BBM yung Mindanao at Visayas? Parehong Taga-Luzon yan. Paano sila kukuha ng boto sa Mindanao at Visayas? Papanood ko lang po sa inyo. Ito, real talk po to. Kung paano po dinudumog. Ngayon, kung makakapagpakita po kayo ng ganito po kadumog. Ito po. Ito sa aktual si BP Sara sa Cebu. Ganyan po dinudumog sa Cebu si BP Sara. Pinakamalaking boto po na lalawigan. Nag-iiyakan pa po yung mga tao eh. Ayan po yung mga willing makamayan man lang si BP Sara. Ganyan po kadumog sa Cebu. Ito pa. Nagtitilian, nag-iiyakan. Nakita nyo kung gaano karami ang mga dumudumog kay BP Sara. May nakita na ba kayong ganyan sa pagdumog? Isip-isip din kayo. Balik na natin yung pagmumukha ko. Sa tingin po ninyo, yung impeachment na yan, gusto pa ng mga tao yan? Kagatin pa ng mga tao yan? Tandaan nyo, sabi nga, ilang porsyento yung naniniwala na talamak ang pagnanakaw? 94% po ng Pilipino nagsasabi na talamak yung nakawan ngayon sa gobyerno. Sa tingin ba ninyo, maniniwala sila na ang solusyon sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, ang solusyon ay impeachment ni BP Sara? Wala pong maniniwala kahit sino na yun ang solusyon.
In fact, maaasar po ang taong bayan. Bakit? Dahil niloloko ninyo ang taong bayan. Trilyon ang flood control project. Trilyon, ha? Malaking bahagi ng trilyon na yan ay binulsa ng mga magnanakaw. Ngayon, ang gusto nyong parusahan, si BP Sara, hindi nyo nga masabi kung ano yung krimen ni BP Sara. Yung confidential fund, paulit-ulit kayo sa sinasabi nyong confidential fund. Paulit-ulit nyong sinasabi na kaya impeach si BP Sara dahil sa confidential fund. Alam na po ng tao ngayon, tumalino na po yung mga tao na ang confidential fund po ay hindi talaga pinaliliwanag. Dahil ang confidential fund, panlaban po yan. Diyan sa mga katulad niyan. Balitang-balita natin, yung estudyanteng natigok, umiiyak po yung nanay na OFW. Bakit ba nagtiyaga na mahiwalay yung nanay sa kanilang mga anak at nagtatrabaho para mapagtapos ng pag-aaral? Yung matalino nilang anak, nakapasok sa scholar, matalino nilang anak, pumasa sa UP. Yan po. Sasabihin ba ni BP Sara, ginastos ko yan para mapigilan yung mga recruit? Sasabihin niya ba kung sino yung mga binayaran? Sino si Mary Grace Piatos? Di hinanting yan. Alam na po ng taong bayan na kaya nga confidential fund. Ngayon, kung ini-insist ninyo na dahil may confidential fund si BP Sara, justified na siya'y ma-impeach, bakit hindi nyo impeach si BBM? Samantalang 4.8 billion ang kanyang confidential fund. Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay po sa atin ng $10. Kaya alam na alam ng tao na kaya gusto ninyong i-impeach si BP Sara dahil hindi kayo mananalo kay BP Sara. Ngayon po, nagbibiro, bagamat nagbibiro si Pulong, marami po ang may gusto nito. Personally, ayoko. Pero marami pong Pilipino gusto eh. Gusto nilang makatiyak eh. Sa panawagan, Duterte, Duterte. Ang biro nga ni Congressman Pulong, BP Sara ang presidente, Vice President si Katie Duterte. O bakit po natin alam na nagbibiro lang si Pulong? Siyempre hindi pa po siya qualified para maging Vice President. Pero once na mag-qualify na yan na tumakbo ng mga congressman, mananalo po sa Davao yan si Katie Duterte. Ganyan po nila kamahal. Ngayon po, yung mga nagsasabi po na pinaka magulo, pinaka anong tawag dyan? Pinaka worst na syudad. Ang dami pong pinalalabas ngayon na punong-puno ng droga. Bakit po hindi natatalo yung mga Duterte sa Davao? Ang nagsasalita po ng hindi po totoo na peaceful sa Davao, pare-pareho namang hindi taga Davao. Yung mga hindi taga Davao, yun yung nagsasalita na ayaw nilang manirahan sa Davao. Bakit yung mga taga Davao, Duterte pa rin ang binoboto? Tandaan po ninyo, yung bumuhos po yung pondo dyan. Yung kalaban nila, yung magkapatid na, ano na nga yung kalaban nila? Ano na nga apelyido ng mga nakalaban nila noong nakaraan? Talo pa rin, partida, nakakulong pa si Tatay Digong noon. Hindi pa nakapangampanya ng maayos. Panalo pa rin. Nograles, di ba? Yung mga Nograles.
Binuhusan ng pera yan. Alam mo, Pat Sabilio, pag hindi mo kayang sabihin yan, yan sinasabi mo, hindi mo kayang sabihin sa Davao yan, huwag kang magsalita rin. Ako, yung mga sinasabi ko rito, kaya kong sabihin kahit saan. Ikaw ba kaya mo sabihin niya na uto-uto ang mga tao sa Davao? O, wag na sa Davao. Diyan na lang, kung saan ka man naroon. Lumabas ka lang ng bakuran mo, sabihin mo mga uto-uto ang mga Duterte supporters. Kaya mo bang sabihin yan? Ako kaya ko ipagmalaki na ako ay Duterte. Lahat ng sinasabi ko rito, kaya kong sabihin sa labas. Ikaw ba kaya mo sabihin sa labas yan? Ha? Labas ang sinasabi. Nasa labas ka ba ngayon? Hindi yata alam ni Pat Sabilio yung kahulugan ng sabihin eh. Balik tayo sa grade 2 mga bata Ano ang mangyayari pag sasabihin? Anong sense ang gagamitin? Bibig. Hindi pala. Ano ang gagamitin pag sasabihin? Teacher, bibig po. Tama ba si Pat Sabilio na tinype niya? Yun ba ang kanyang pagsabi? Tinype niya eh. Ang hamon ko sa iyo, Pat Sabilio, kumausap ka ng tao sa labas. Sabihin mo na tanungin mo muna. Para makaligtas ka. Yan yung problema sa inyo eh. Ang gagaling naman mang-uto ng mga Duterte supporter. Ang galing naman naming mang-uto. Bakit? Tanong ko sa inyo, kung nang-uuto lang kami at nauto yung 80% ng mamamayang Pilipino, bakit hindi nyo kayang mang-uturin? Utuan pala laban eh. 'Di ba? Yan eh. Ang tawag diyan, Pat Sabilio, market of ideas, 'di ba? Nagbebenta tayo ng ideya sa tao. Mas kapani-paniwala kasi yung mga sinasabi namin. Mas kapani-paniwala na laganap ang korupsyon ngayon. Nakikita ng tao eh. Wala namang, siguro meron, hindi lang napakita nila. Wala namang issue ng mga, anong tawag dyan? Ghost project ng panahon ni Tatay Digong. Sa imahinasyon lang nila Pat Sabilio at saka ng mga taong labas at mga diehard Duterte haters, no? Doon lang po sa mga diehard Duterte haters laganap ang korupsyon ng panahon ni Tatay Digong. Wala nga silang kasong isinampa na korupsyon eh. Kahit nga yung 125 confidential fund, hindi nga nila maipaliwanag paano na-cleared sa COA, hindi cleared sa utak nila. Sa utak nyo na lang mga Duterte haters, mayroong corruption sa panahon ni Tatay Digong. Malawak. Ito po, lahat ng tao nagsasabi. Kumausap kasi kayo ng mga tao. Alam nyo po, hindi naman po habang panahon na nakakapang-uto kayo eh. Ang bilis nga, tignan nyo, kailan lang na-elect si BBM. Alam nyo, hindi nyo kayang utuin ng mga Pilipino. Yan ang mahirap eh. Akala nila uto-uto mga Pilipino. Kayo lang na nag-iisip. Nagsasabi na yung mga Duterte uto-uto kasi yan. Yun ang akala nyo. Tinatawaran nyo yung kakayahan. Simple lang naman yan. Totoo bang may corruption ngayon? Hindi ba kami nanonood ng mga Senate hearing? Kaya nga nila tinigil yung Senate hearing dahil ayaw na nilang mapanood natin eh. Ayaw na nilang mapanood natin kung gaano sila kalakas mag-corrupt, mangurap. Okay.
Pinakita ko po sa inyo kung gaano po dinudumog. Sasabihin nyo na naman, sasabihin na naman ng mga haters. Duterte haters. Ganun. Di magpakita rin kayo na dinudumog si Lenny. Magpakita rin kayo na dinudumog si BBM. Di ba? Nang hindi eleksyon, hindi ito eleksyon eh. Okay. Ito po, pakinggan po natin ang kaawa-awang problemado na. Dati tawa-tawa lang to eh, si Lamas. Pakinggan natin yung sasabihin ni Lamas. Taranta na po sila. Natataranta na po sila sa hindi mapipigilan na pagiging presidente ni BP Sara. Ito po, pakinggan po natin. Lamas, magsalita ka. Kung walang mangyayari sa mga anti-Duterte sa 2026, kung maghihintay pa rin sila, game over na. Huwag ka nang mag-isip na 2027 or 2028. It has to be won or lost ngayong 2026. Hindi yan, I agree. Hindi yan slow burn. Hindi yan slow burn. So ngayon ang labanan. Either durugin mo yung kalaban, at the same time, pangatin mo yung sarili mo, at hindi lang yung gobyerno yung mga anti-Duterte na gusto maging third alternative or third pole, they're also sleeping on the job right now. Kung walang mangyayari, Nakita niyo kung gaano sila kataranta? Tarantan-taranta na po yung mga Duterte haters. Wala na po sa kanila yung mga usapin ng mga i-resolve natin yung mga corruption. Wala na po yan. Simple na lang po sa kanila. Pabagsakin ng Duterte ngayon. Ngayon na. Wala na po raw sa 2026 ay 2027 at 2028. Too late na. Ngayon na raw nila dapat mapabagsak. Ngayon ng 2026. Ang tanong, may eleksyon ba ngayon? Paano mo mapapabagsak si BP Sara sa 2028 pa election? Di ba? Yan yung impeachment. Kaya paano mo mapapabagsak si BP Sara? Through impeachment. Kaya ang pinag-uusapan nila, impeach yan. Bakit nyo impeach? Anong ginawa? Basta magnanakaw yan. Ano ninakaw? Magkano ninakaw? Basta. Basta kinakailangan siya ma-impeach ngayon. Dahil pagdating ng 2027, tapos na boxing. Magsama-sama na tayo ngayon. Yan ang panawagan nila eh. Kahit walang kaso, kahit walang ginawang kasalanan, kahit hindi impeach, ka-impeach, mag-imbento na tayo. Imbento lang yan. Tignan nyo ginawa nila Cielo Magno. Naglagay ng isang truck na kokong ban. Sa tingin nyo ba, mababasa ba yung isang truck? Naalala ko tuloy yung attorney ni 6 na kahon lang. Sinabi attorney ni Cabral. 6 na kahon yung binibigay sa attorney para pag-aralan. Ano sabi ng attorney? I-sort out nyo muna, Yusek Cabral. Yung mga kailangan ko lang ito. Kasi ang dami niyan eh. Nadamihan sa 6 na kahon. Yung kala Cielo Magno, ang binigay sa ombudsman, isang truck. Kung hindi ba naman bulahan yung ginawa nila eh. Walang maipakita. Kahit kanino, wala silang maipakita na anong ebidensya nila. To make it appear na marami silang ebidensya labang kay BP Sara. Isang truck na kokong ban. Isang truck po na kokong ban yung binigay po sa ombudsman. Lahat kasi sa kanila optics lang eh. Ulit-ulitin lang natin. Kunwari, impeach si BP Sara, impeach.
Magagalit po ang taong bayan sa inyo dahil alam nila nariyan yung mga magnanakaw, hindi nyo kayang ipakulong. Alam nila na hindi nyo nakakasuhan yung mga magnanakaw. Ikumpara nyo nga yan. Sa lumalabas si Garjola, tignan nyo, 1,100. Hindi po ano yun 1,000 plus bank accounts pa lang. Bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan. Ito po, nakaw na to. Ang pinag-uusapan na po rito, nakaw na. Kay BP Sara, confidential fund. Walang nagsasabi na nagnakaw si BP Sara. Paulit-ulit lang, hindi maipaliwanag. Dahil yan ang utos sa kanila nito ni Lamas. Ngayon na, dapat. Dahil pag hindi natin nadurog yung kalaban, napabagsak tong kalaban natin, 2026 may election ba ngayon? Wala namang election ngayon. Bakit nyo gustong tirahin ngayon si BP Sara? Okay, alam niyo po, galit na po ang mamamayang Pilipino. Meron na pong bishop na nagsasalita na bumaba na kayo sa pwesto. Tapos sabihin na naman ng Duterte haters, oh, Sara Duterte, pinabababa ka na. Very obvious naman na hindi naman po si Sara Duterte. Eto lang nalulutas niyo ang problema, hindi naman po bobo yung bishop, kaya nga naging bishop yan Tandaan po nyo, kaya naging bishop yan dahil isa yan sa mga pinakamatalinong pare. Hindi po bobo yan. Kaya pag sinabi niya na bumaba na kayo sa pwesto, magkusa na kayo, hindi po patungkol yun kay BP Sara. Halimbawa, sige, pagbigyan natin yung mga bugokis mag-isip. Halimbawa, nag-resign si BP Sara na Vice President. Wala nang nakawan? Nariyan pa rin yung mga magnanakaw Pero pag yung isa po, halimbawa po si BBM, sabi ni Neto, halimbawa po si BBM, ano po mangyari sa Pilipinas pag nag-resign si BBM? Si BP Sara na maging presidente. May makukulong ba sa tingin nyo? Opo. Matitigil ba yan sa tingin nyo? Opo. Pag si BP Sara mag-resign, may magaganap bang kakaiba? Wala rin. Si BP Sara, spare tire lang po. Wala po siyang hawak na departamento. Hahalili lang siya sa presidente. Hahalili. Yan po ang trabaho ng Vice President. Maliban na ikaw ay bigyan ng departamento. Siya po ay hahalili. Kaya, pagre-resign ninyo, kumbaga, hindi maganda ang takbo ng inyong sa biyahe. Lasing ang driver. Huwag nang adik ang driver, lasing na lang. Dahil lasing ang driver, magpalit tayo ng spare tire. Di ba? May nagsasalita rito, nanghihinayang kay Alex Ayala. Gano po kahit po yung mga wala pong kinalaman sa politika, nagsasalita na po. Ito po, tsuhin to ni Alex Ayala. Si Noli Ayala, dating PBA commissioner. Hindi ko po ito naririnig. Marami po ito sinasabi tungkol sa mga sport sa Pilipinas. Pero ngayon po, pati po yung mga sportsman natin nagsasalita na. Ito po yung tsuhin ni Alex Ayala. Baliktad na, no? Tsuhin ka na lang ngayon, Noli, no? Dati, commissioner ng PBA. Ngayon, ang pakilala na lang kay Noli Ayala. Tsuhin ni Alex Ayala. Ito po ang sinabi. Mga sportsman na to, hindi po to. Tinignan ko po, baka lately, mahilig na sa politika. Wala po. Hindi pa rin mga politika ang kanyang mga pinupos.
na punong-puno lang po. Ito po sabi niya, months after the mahiya naman kayo Sona, wala pa rin senador, congressman, o high-ranking executive official lang naaaresto o nakakulong. Patuloy ang pagtanggap ng pork barrel sa Kongreso at naipasa na muli ang masangsang na 2026 national budget. Nasaan ang pangako? Di ba? Ang inaasahan ng mamamayan, kaya kayo sa House of Representatives, pag tinuloy nyo pa rin po yung mga imbento ninyong impeachment labang kay BP Sara, talagang anti-mamamayan na kayo. Walang nananawagan na mamamayan ngayon na impeach si BP Sara. Pero maraming nananawagan na ipakulong ang mga magnanakaw. Ipakulong ang malalaking tao. Walang napapakulong. Tapos sasabihin ninyo, impeach natin yung Vice President dahil talamak ang nakawan sa gobyerno. Tanong ko po sa inyo, nanood tayo lahat ng mga hearing. Mayroon po bang isang testigo na nagsabi, inutos po ni Vice President Sara Duterte, kami po ay, nag-request po si Vice President Sara Duterte ng insertion para po dyan sa Davao. Wala po ni isang testigo. May testigo po ba na nagsabi, nag-deliver kami ng mali-maletang pera sa bahay, sa condominium ni BP Sara? Wala po. Sa Forbes Park. Niwalang bahay sa Forbes Park si BP Sara. Sa exclusive subdivision, Forbes Park. Walang bahay si BP Sara doon. Kaya malamang hindi na deliveran. Ang daming sinasabing pinagdeliveran ng pera. Ang daming sinasabi na may porsyento. Tapos ang i-impeach ninyo, yung walang kinalaman sa malawak na nakawan. Alam nyo, pakapalan ng namukha yan. Pag tinuloy nyo yung impeachment nyo. Yan lang talaga. Sumusunod lang talaga kayo dito. Dito sa mga katulad nito ni Llamas. Yan po yan. Real talk po tayo. Sinusunod nyo lang si Llamas. Sasabihin nyo, walang kinalaman ng budget sa impeachment ni BP Sara. Alam po ninyo, ano ang akusasyon natin sa budget noong nakaraan? Hindi porket hindi nakarating yung investigasyon sa mga ayuda. Paano makakarating ng ayuda? Hindi nga nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Chairman. Sino na nga ang Blue Ribbon Chairman? Tito Soto, sino na nga? Yung best friend mo si Lacson. Bakit hindi nag-iimbestiga? Bakit nyo inagaw kay Marcoleta yung pagiging Blue Ribbon Chairman? Yung pala, hindi naman kayo mag-iimbestiga. Bakit? Yun nga yung purpose nila. Matigil ang investigasyon. Sayang, hindi nakarating sa yung investigasyon. Alam nyo kay Marcoleta, hanggang yung ayuda, gusto niyang imbestigahan. Bakit? Ang dami nating alam. Maraming mga video ng kalokohan sa ayuda. Pamimigay ng ayuda. Makukumpara natin. Tatay Digong, nakapila mga tao sa ayuda. Alam mong may paayuda, mapadaan ka sa isang lugar. Nakita mong may mahabang pila. Nung panahon ng pandemya. Diyan lang naman tayo namigay ng ayuda . Nung panahon ng pandemya, may nakita ka mahabang pila. Anong pakahulugan mo? Namimigay ng ayuda. Correct, namimigay ng ayuda. May nakita ba tayong mahabang pila? Sabay-sabay yan, buong Pilipinas. Nung panahon po ng 2025, bago mag-eleksyon, namigay po ng sangkatutak na ayuda. Sabi. Pero may nakita po ba kayong kasing haba ng pila nung panahon ng pandemya? Tandaan po ninyo, mas malaki po yung ayuda ng walang pandemya. Pero mag-eleksyon kaysa nung panahon
na may pandemya. Mas malaki ang budget ng ayuda nang walang pandemya. Pero wala tayong nakikitang kasing hahaba ng pila nung panahon ni Duterte. Mas mahal na ang ayuda ni Duterte, mahahaba pa ang pila. O ngayon, sasabihin natin, badong. Baka naman, dahil wala ng eleksyon, baka naman niliitan na nila yung budget sa ayuda. Mali po kayo. Ha? Kaya yung nagsabi, sino na nga yung si Amy Marcos. Sinabi ni Amy Marcos, iyang budget sa ayuda, okay ka na, ikaw din naman patsabilyo Nagtataka nga ako sa iyo Buhat na nagsimula ako mag-vlog, sabi niya, basahin ko lang halos pare-pareho na pabalik-balik ang tirado mo, puro papuri sa mga Duterte. Ako naman, buhat nung naging vlogger ako at nanood ka sa akin, paulit-ulit ka rin na anti-Duterte ka Pareho lang tayo, pagkakaiba natin, vlogger ako, ikaw nanonood. Vlogger ako, may ikaw na tagapanood, pwede ka manood sa iba. Pero ang tiyaga mo sa akin di ba? Yun yung tanong ko sa iyo. Ako wala akong tiyaga sa ayaw kong pakinggan. Ayoko na sinasabi nitong vlogger na to, lipat agad ako. Bakit? Million views. Million po ang vloggers. Pwede kayong mamili. Hindi po kayo dapat napipilitan lang. Project ka ng project na ayaw mo sa sinasabi ko. Lagi ka namang nanonood. Sino niloloko mo? Thank you very much kay Dabu. Yan. Na nagbigay ng rosas. Maging makatotohanan tayo sa sarili natin. Di ba? Paulit-ulit pala ako. Kutya, nanonood ka pa rin ng paulit-ulit. Balik po tayo. Para bawal po tayong manloko rito Ako, hindi ako nanloloko sa inyo Dahil ako, kulto ni Digong. Alangan na may pagtanggol ko yung iba. Nasa ano po siya? Nasa TikTok. Si Pat Sabilio po nasa TikTok. Okay, punta na po tayo. Kasi ako lang yata pumapansin sa kanya. Hindi niya alam, ginagawa ko lang din siyang laruan. Ayan, tinapat na kita. Ginagawa lang kitang laruan dito Bukas, nariyan ka pa rin siya. Gustong-gusto mo maging laruan Naknam po pa, kanina pa tayo nag-uusap. Yung pala, hindi ko na-on yung yung ads Hindi na naman kumita si Badong. Buisit! Ito. Asa na tayo? Meron akong tinatala. Ayon sa budget. Ito po kapit po kayo. So akala natin dahil wala na pong ngayon ko lang kasi na-search din to Kasi bakit nasabi ni Senator Amy yun nagagamitin yung budget. Thank you very much kay John McClanet. Kay John McClanet, thank you very much sa mga regalo. Okay. Alimbawa po ito. Yung IX sa DSWD. Yan. Yung IX po, okay, kapipindot ko lang sayang, no? 27.03 billion ng IX nung nakaraan. Corrupt na budget yon, di ba? Sabi natin, most corrupt budget. Ngayon po 2026 na pinakamalinis daw na budget. Tanong nyo po kung magkano po yung budget ngayon. Last year, na pinakamaruming budget, 27.03 billion ng IX. Ngayon po, halos triple, 63.9 billion sa pinakamalinis na budget. Tupad, noong nakaraang taon, 12.1 billion.
Ngayon po, mahigit pa sa doble. 22, ay hindi pala, halos doble. 22.4 billion. Maifif, eto po, ang tindi nito, 24.24 billion last year. Ngayon po, 51.6 billion. O ngayon, bakit po na doble halos yung mga budget ng mga ayuda? Wala namang eleksyon ngayon. Kasi ngayon ang labanan nila. Hanggang ngayon ang labanan nila sa tinatawag nating impeachment. Yan po. Ang kaya ako naniniwala sa sinasabi ni Senator Amy, nagagamitin tong budget na to sa impeachment kay BP Sara. Bakit sino ba 'yung namimigay ng mga ayuda na niyan? 'Di ba? Yung mga congressman. Kita naman natin, gumaganon si presidential yung ating presidential cousin na dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Grabe, no? Nakakapanghinayang yung mga budget natin. Hirap na tayo. Uutang pa para yung pala, pamimigay lang sa ayuda na hindi naman, karamihan naman, hindi naman makakarating sa mga dapat paratingan, makarating yung budget. Napakasakit po sa kalooban. Ngayon po, panahon na para po tayo ay magtanong. Teka lang, baka may nakaligtaan lang ako. Minsan kasi may tinatantosan ako, hindi ko natatalakay. Ay, ito pa pala. Si PRRD po, nagpahayag po ayon kay Pulong Duterte, ayaw po muna umuwi. No? Kahit po tayo nananawagan lahat na sana makauwi na si PRRD, ayaw po munang umuwi ni PRRD hanggat si BBM daw po ang Pangulo. Dito lang daw muna siya hanggat si bangag pa ang presidente. Yan po ang sinabi ni Representative Paulo Duterte ng Davao City. Alam niyo po, kahit gustuhin man natin, no, pagbigyan na natin si Tatay Digong, siguro at least doon siya sa problema. Kasi kung narito si Tatay Digong, kung tayo nga, tapatan tayo, yung mga supporter ni Tatay ng mga Duterte. Di ba ang bigat na sa kalooban itong marinig natin araw-araw? Ang bigat na sa kalooban na naririnig natin na yung korupsyon, na halos buong gobyerno ay korap. Tapos maririnig mo yung mga tagapagsalita, si Auntie Claire, nakakasama na ng loob, di ba? O lalo na kay Tatay Digong. Kaya okay na rin yan. Pagbigyan na natin si Tatay Digong, kung gusto niya na hintayin na lang niya yung presidente ni anak niya bago siya bumalik. Sana nga, knock on wood, magkatotoo po na sa malaot sa madali ay maging presidente na si BP Sara. Pero anyways, kahit na ano mangyari, kaya todo po sila ngayon 2026 po. Dalawa na po nagpapahayag, si Trillanes, ngayon, eto si Llamas. Ito po ang crucial na laban nila. Ang laban nila para pabagsakin ng Duterte ngayon, dahil wala na silang inaasahan next year, maglulundagan na yun. Tandaan nyo po, di ba, iniisip nyo, di ba? Iniisip nyo ngayon. Ito, magandang halimbawa Kasi sinasabi nyo, pag bumaliktad yung mga yan, Boss Buds, hindi ako papayag. Hindi kayo papayag? Eto halimbawa, nang bumaliktad, natuwa tayo. Si Saldi ko nga alam natin kaaway natin yan di ba? Kaaway ni Sara Duterte yan Nung bumaliktad natuwa tayo Ganun lang po yun. Expect nyo po yan na pag nagbaliktaran yan, tatanggapin natin yan. Ganyan po ang politika. Ihanda nyo na po yung sarili nyo.